Magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagasugid na tagapakinig. Panibagong kwento na naman ang ating itatampok ngayong araw. Bago ang lahat, shoutout ko nga lang pala muna ang Calix Car Accessories from Dasmariñas, Cavite. Kung gusto niyo po sa kanila mag-order ng piyesa ng mga sasakyan, visit niyo lang po ang Facebook page nila, Calix Car Accessories. Kay Sir Terdy, maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento. Lalawigan ng Antique, taong dekada 80. Ako si Carlo, 16 na taong gulang. Ako at ang aking ama ay nakatira malapit sa bukana ng gubat sa lugar ng Antique. Sa mga panahong ito, dalawa na lang kami ng aking ama ang magkasamang namumuhay sa bukana ng gubat. Simple lang ang aming pamumuhay. Wala na akong ina. Sumama kasi ito sa ibang lalaki, kaya naman mag-isa na lang akong pinapalaki ng aking ama at hindi na nga nakapag-asawa pang muli. Itinuon na lamang nito ang oras at pagmamahal niya sa akin. Ang lugar na aming tinitirhan ay sadyang malayo talaga sa bayan. Isang oras pa akong maglalakad, makarating lang sa aking paaralan. Sanay naman ako sa ganun. Ayaw din kasi ng aking amang mag-ibang bayan pa kami o lumipat ng tirahan dahil nga ang trabaho nito ay ang pangangaso. Malaki ang lupang na ipamana ng aming lolo kay tatay kung saan kami ngayon nakatira. Kaya naman marami kaming mga pananim na mga gulay na siya naming naibebenta sa Karatig Bayan. Meron din kaming mga kapitbahay. Yun nga lang, medyo malayo pa rin kahit papano sa bahay namin. Yung tipong kahit sumigaw ako ay hindi basta-basta nila ito maririnig. Sa layo nga ng lugar namin ay bihira lang din ang may mga mapadaan dito. Sinasadya nga lang din kami kung minsan para lang talaga bumili ng aming mga tanim na gulay. Isang araw, habang naglilinis ako ng aming bakuran at abala naman ang aking ama sa pagtatanim, ay may biglang nagpadpad sa bahay ng dalawang kalalakihan. Hindi sila pamilyar sa akin at mukhang taga-ibang Karatig baryo ang mga ito. Lumapit ito sa aking ama. Magandang araw po, Manong. Pwede po bang magtanong? Magandang araw naman, mga iho. Ano bang mapaglilingkod ko sa inyo? Naliligaw po ba kayo? Mukhang hindi po kayo taga rito wika ng aking ama. Itatanong lang po sana namin kung may napansin po kayo na isang matandang babaeng may peklat ang muka. Mga nasa edad 60 na po. Matanda? Wala naman akong napapansin na matandang babae na napadpad dito, iho. Ganun po ba, Manong? Sabi kasi nila, dito daw nagpunta yung hinahabol ng mga kakilala ko. Sa puntong yon, nagkatinginan kami ng aking ama. Nagtataka kasi kami kung bakit naman nila hinahanap at hinahabol ang babaeng matanda na, di ba? Malamang sa malamang kasi, kung totoong hinahabol nga nila ito, ay kayang-kaya naman nila itong abutan. Mga iho, maitanong ko lang bakit nyo naman hinahabol ang babaeng matanda? Wika ng aking ama na may halong pagtataka. Hindi kasi siya ordinaryong matanda lang, Manong. Aswang ang matanda. At dumayo yun sa aming baryo. Dito nga lang daw yun malapit sa inyo nagpunta Kaya agad din kami nagtungo dito para malaman. Baka po kasi napadaan dito at napansin nyo. Sambit ng lalaki. Napangiti na lang si tatay. Kilala ko kasi ang aking ama. Hindi ito naniniwala sa ganung bagay. Mga iho, pasensya na kayo pero hindi kasi ako naniniwala sa mga ganun. Maniniwala lang ako kung ako mismo ang makakasaksi. Subukan nyo na lang magtanong muna sa iba baka sakaling may makapagturo sa inyo sa matanda. Saad ng aking ama. Ganun po ba, Manong? Basta kung may makita po kayo at maingat po kayo Sugatan na ang matanda pero
Di natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Saad nito. Nagpaalam na ngang umalis ang dalawang lalaki. Bitbit ang pag-asang may makapagturo sa matanda. Nakita ko pa ngang pumasok ang dalawa sa may gubat. Tss, aswang. Ano bang pinagsasabi ng mga yun? Mukhang mga weirdo eh. Sa tingin ba nila maniniwala tayo sa ganon? O siya anak, balik na muna ako sa pagtatanim ha. Maiwan na muna kita dyan. Medyo may halong takot na nalilito akong nararamdaman sa mga sinabi ng lalaki. Mga seryoso din kasi sila. Iniisip ko din kasi kung bakit naman sila mag-aaksayang maghanap sa matanda at magsabi ng ganung bagay sa amin kung wala lang, di ba? Ganun pa man, napagdesisyonan ko na nga lang na huwag masyado itong isipin. Kinahapunan, nagsimula na akong mag-ayos ng sarili. Pupunta kasi ako sa bayan para singilin yung mga kumuha ng gulay sa amin. Kung di kasi ako aalis ng maaga, ay paniguradong gagabihin na naman ako sa daan. Malayo pa kasi ang bayan mula sa bahay namin. Si tatay naman ay aalis din para mangaso sa gubat. Kaya naman, binili na lamang niya ako na mauna nang kumain ng hapunan sakaling mauna akong makauwi. Huwag ko na nga lang daw siyang hintayin at paniguradong gagabihin siya. O siya anak, mauna na rin ako ha. Mag-iingat ka at muwi ka agad na maaga pagkatapos mo maningil para hindi ka na rin gabihin sa daan mamaya. Opo tay, kayo din po. Mag-iingat din po kayo sa gubat. Sambit ko sa aking ama. Gaya ng inaasahan, natagalan na naman ako sa paniningil. Hinintay ko pa kasi yung bayad nila. Naabutan na nga ako ng dilim sa daan bago ako magsimulang maglakad pa uwi. Kahit nga mag-isa lang ay hindi naman ako nakaramdam ng takot. Sanay na rin kasi ako sa ganun. Habang patuloy sa paglalakad, ay bigla akong may narinig na kaluskusan at alulong sa di kalayuan. Rinig na rinig ko talaga yon dahil nga tahimik na ang paligid. Medyo nakaramdam ako ng panlalamig sa aking katawan. Kahit kasi sanay na akong gabihin sa daan kakaiba din talaga yung alulong na aking naririnig. Nakakatindig balahibo kumbaga. Binilisan ko ang paglalakad. Iniisip ko rin na baka nasa bahay na rin ang aking ama ng mga oras na yon. Pagdating ko sa bahay namin ay napansin kong wala pa rin ang aking ama. Nadatnan ko kasing madilim pa rin ang buong bahay. Agad akong naghain ng makakain dahil napagod at nagutom talaga ako sa malayong lakaran. Hihintayin ko na lang si tatay pagkatapos kong kumain. Lumipas ang isang oras ay may narinig akong mga yabag sa paligid. Iniisip kong si tatay na yun pero agad akong natigilan na parang may kakaibang tunog akong naririnig. Yung para bang may naghihila ng kung ano. Napaka-weirdo. Pagbukas ko ng pinto ay tumambad si tatay sa harap ko. Meron itong bitbit na malaking sako. Kaya naman naisip ko ay nakahuli na naman ng malaking hayop ang aking ama. Nung akmang tutulungan ko na siya, ay bigla itong natigilan at tinapik ang kamay ko. Tay, tulungan ko na ho kayo. Mukhang malaki-laking hayop ang nahuli niyo sa gubat Wika ko. Wag anak, ako na. Hindi ito ordinaryong hayop. Kakaiba ito. Sa tinagal-tagal kong nangangaso ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng hayop. Agad naman akong naguluhan sa sinabi ng aking ama. Kanina kasi anak, napansin kong aatakihin ako nito kanina, kahit mukhang nanghihina. Kaya naman agad ko itong pinaputukan. Ibang klaseng hayop, tay? Tanong ko kay tatay. Oo anak, mukha itong aso pero nakakapagtaka masyado. Masyado itong malaki kumpara sa isang normal na aso. Doon lang ang napagdesisyonan ng aking ama na tingnan ulit ang sako.
Laking gimbal namin ng aking ama nang biglang may lumabas na kamay ng tao. Kamay ng isang matanda. Sa gulat ng aking ama ay napabalikwas ito sa pagkakahawak sa sako. Teka, paano naging taong laman nito? Aso. Aso yan ang nilagay ko dyan sa loob ng sako. Hayop ang laman nito, anak. Imposibleng may tao dyan. Hindi ako pwedeng magkamali. Gulat na sambit ng aking ama. Ilang segundo rin na hindi ako nakapagsalita. Tulala na nakatingin dun sa kamay ng matanda. Dali-daling tuluyang inilabas ng aking ama ang buong laman ng sako at doon namin nakumpirma na tao ang laman ng sako. Ayon sa aking ama, pagkatapos nga ng barilin nito ay nangisay nga daw ito hanggang sa hindi na ito gumagalaw kaya napagdesisyonan niyang ilagay na lamang ito doon sa sako. Doon na rin tumambad ang iba pa nitong sugat sa katawan. Tay, hindi kaya yan yung matandang aswang na hinahanap at tinutukoy sa atin ng dalawang lalaki kanina? Sasagot na sana ang aking ama nang biglang gumalaw ang matanda. Yun ang pangyayaring grabe ang kilabot ko. Itinapat ko kasi dito ang ilaw at kitang-kita ko ang buong itsura nito. Bigla na lamang itong dumapa. Ang itsura nito ay animong hayop na nasa anyong tao. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Sobrang pulang-pula na animo nagbabaga. Sobra talaga ang takot ko ng mga oras na yon. Halos hindi ako makagalaw sa kinakatayuan ko. Umangil bigla ang nilalang. Kaya naman napaatras kami ng aking ama. Ikaw na ba? Ikaw na ba ang aswang na hinahanap nilang animal ka? Sambit ng aking aba sabay bunot nito ng baril. Ambang babarilin na sana ito ng aking ama nang biglang kumaripas ng takbo ang nilalang palabas ng aming bahay. Pinaputukan ito ni tatay, pero hindi niya ito natamaan. Hinabol ng aking ama ang aswang patungo sa loob ng gubat. Kaya naman sinundan ko na rin ito. Anak, bumalik ka na sa bahay. Wag na wag kang lalabas at isarado mong maigi ang pinto at bintana. Wag na wag kang lalabas hanggat wala ako, maliwanag ba? Hindi tay, hindi ko kayo pwedeng iwang mag-isa. Sambit ko. Napakabilis ng nilalang. Bigla na lamang itong nawala sa aming paningin. May nakita kami sa di kalayuan na paggalaw ng puno kaya naman agad namin itong pinuntahan. Nakarinig kami ng ilang pagsigaw. Pagkarating namin ay namataan namin ang tatlong lalaking may mga dalang sulo. Pamilyar sa amin ang dalawa. Sila yung mga lalaking nagpunta kanina sa bahay. Anong mga ginagawa niyo dito? Gabi na. Hinahanap niyo pa rin ba yung matanda? Kanina sa gubat habang nangangaso ko, may natamaan akong isang hayop pero sa gulat ko, bigla na lamang itong nagbago ng anyo. Naging isang matandang babae. Palagay ko, yun ang matandang hinahanap niyo. Tumakbo dito sa gubat kaya hinahabol namin. Kakapasok lang din namin dito sa gubat, Manong. Hinahanap pa rin talaga namin ang matanda. Masyadong delikado sa iilan kapag hinayaan namin gumala lamang ito. Narinig namin ang sigawan niyo pati na rin yung putok ng baril kaya dali-dali na rin kaming pumunta sa gawing to. Wika ng lalaki. Umuwi na po kayo, Manong. Masyado na pong delikado. Ituro niyo na lang po kung saan gawin nagtungo yung aswang at kami na pong bahalang maghanap at tumugis dito. At gano'n na nga ang nangyari. Umuwi kami ng aking ama at halos hindi na nga kami nakatulog ng maayos. Kinaumagahan, binungad kami ng isang balita. Binalikan kami ng dalawang lalaki. Ayon sa kanila, matinding habulan ang nangyari sa gubat. Nagawa nila itong mahabol. Nang kanila itong maabutan ay pinagpapalo ito ng buntot pagi at pinagtataga ng itak. Matagal na raw nila talaga itong hinahanap. Dahil mula nung nabalitaan nila itong pumapatay ng kanilang taga-baryo ay tinutugis na nila ito. Sa kasamaang palad nga lang daw na nakakatakas talaga ito.
Matagal na nila itong minamatyagan at nitong huli nga lang daw ay sa lugar namin itong huling napadpad simula nung magawa nila itong saktan gamit ng buntot pagi. Kaya pala nung nakita namin ito ay marami itong sugat sa katawan. Mabuti naman at napatayin nyo na ang aswang. Para naman hindi na makapangperwisyo sa buong baryo. Ngayon dahil sa mga nangyari naniniwala na talaga ako na totoo ang mga aswang. Sambit ng aking ama. Oo, Manong. Nung una kami din, hindi rin naniniwala sa aswang pero mula nung nagsimulang marami nang nawawala at namamatay sa baryo namin, kami mismo naging saksi sa mga nangyari at dun napatunayang may katotohanan ngang totoo ang mga aswang. O siya, Manong, mauna na po kami. Basta lagi na lang ho kayong mag-iingat dito. Maraming salamat mga iho. Mag-iingat din kayo. Salamat din pala sa katapangang ginawa ninyo para maligtas ang buong baryo. At doon ay tuluyan na ngang umalis ang mga lalaki.